Yung parehas kayo nag-grave ni Mr. mga mare pero magkaiba nga kayo ng gusto, nakbaka? Eto nga pala yung pumasyal si mama sa bahay namin mga mare. Medyo matagal na nga to sa cellphone ko at ngayon ko nga lang na-edit. Nakshoot ha. Nagstay nga ng ilang araw yung mama ko dito mga mare para nga makasama naman niya yung apo niya. Dahil sabi niya sa akin mga mare, minsan nga lang siya dito kaya nag-request nga siya ng paborito niya. Kanton daw yung gusto, nakbaka. At dahil siya ngayon may dala ng kanton mga mare kaya ito na nga lang mga sangkap at gulay yung binili ko. Sakto naman din mga mare, may stock pa nga rin kami na pang sopas kaya nga sabi ni Mr. ay luto ko na nga rin daw. Buti na lang talaga mga mare ay double burner nga tong kalan namin kaya nga napagsasabay ko nga kahit ano nga yung gusto namin lutuin. Ganun. Tagal-tagal na rin sa amin tong burner na to mga mare mula nga nung bumukod kami kaya ito hindi na talaga siya aesthetic. Almusal pa nga lang to mga mare pero yung cravings namin hanggang pang merienda na, naksyuta. Buti na lang talaga mga mare yung mga sangkap nga ng sopas at pansit ay hindi naman nagkakalayo dahil may repolyo at carrots nga sila parehas. Yung pinakuluan ko nga chicken breast dyan mga mare ay hinati ko nga lang din sa kanila parehas para nga magkaroon sila ng lasa at sangkap, ganun. Dito mo talaga masasabi mga mare na hindi nga siya tinipid pero tinamad. Chares. Nga pala mga mare, kung nakikita nyo, nilagay ko nga rin yung chicken breast dyan sa may pansit para nga mas malasa yung sabaw niya. Nung kumulo naman konti mga mare yung gulay, ay tinanggal ko na rin agad dahil nga ayoko nga nang na-overcook ng gulay sa pansit. After ko naman tanggalin yung gulay mga mare, sinunod ko na nga tong kanton para nga lumambot nga siya agad. Habang inaantay ko nga na lumambot yung kanton mga mare, dito naman sa sopas, ay sinama ko na nga yung mga gulay para nga lumambot na rin. Walang yung cravings to, kapagal. So yun na nga mga mare, after nga lumambot konti ng kanton, ay Diyos ko naglagay na nga ako ng konting oyster sauce dito, tsaka ako na minekos-mekos. Nakita ko nga rin mga mare na medyo natutuyuan na siya, pero hindi pa nga masyadong luto yung kanton, kaya nagdagdag nga ako ng konting tubig. Naglagay nga rin ako ng konting pampalasa kanina dyan mga mare na hindi ko na nga na-videohan, kaya ito tinikman ko na kung okay na yung lasa. Dahil paluto na nga rin na yung kanton ko mga mare, ito na nga nilagay ko na nga rin yung gatas dito sa niluluto kong sopa. Alas 7 pa nga lang ng umaga dito mga mare, pero yung pagod ko hanggang hapon na. Chares. So yun na nga mga mare, after ng ilang mekos-mekos, ay ito luto na nga sila parehas. Hindi ko na talaga alam mga mare kung paano pa kami papayat nito, nakshuta. At ito na nga mga mare, dahil nakakapagod nga magluto, ito na kumain na tayo. Tsaka na nga lang ako magda-diet pag umalis si Mr. mga mare, kasi nga pag nandito siya, Diyos ko, kung ano yun yung pinapaluto niya. Iba pa rin talaga yung lutong bahay mga mare, kasi nga pag bibili ka sa labas, ang mahal-mahal na, hindi pa masarap. Maswerte nga tong Mr. ko mga mare, dahil nakatagpo na siya ng maganda, masarap, tsaka masarap pa magluto. Chares. Sa mga makakapanood nga nito sa madaling araw mga mare, sorry na lang sa inyo, Diyos ko, kung naglaway kayo. Nagsawa na rin kasi kami sa pandesal araw-araw mga mare, kaya deserve nga namin kumain ng ganito, kahit paminsan-minsan lang, ganun. Abagyan namin. Sarap. Buti na lang mga mare at nagustuhan din ni mama ko kahit alanganin talaga yung sagot niya. Hanggang dito na lang muna yung mini vlog natin for today's video mga mare. Salamat sa panonood.